Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Mga friend. Nagka-interest lang ako dito. Pero maganda ho mga topic natin ngayon. Pero unahin ho natin to. Eh, one day ago, DOJ aware of Bantag's whereabout. Open talk, voluntary surrender. Pakinggan ho natin to, si Clabano yata to eh. Oh. More than 1 year already, sir, he's been in hiding as a fugitive. No? More than a year na raw na Bantag is in hiding as a fugitive. Oh. But the efforts are still ongoing. We are aware of his whereabouts. It's just, alam naman ho natin na hindi talaga yan papayag na magpahuli ng buhay. Kaya mahirap din na ilagay natin yung ating mga law enforcement agencies and law enforcement agents in a precarious... Sandali, Brad. Ibig mo sabihin, lahat ng mga fugitive, mga wanted, pag sinabing hindi papahuli ng buhay, wala kayong gagawin? Hindi nyo huhulihin? Maski alam nyo na kung nasaan? Si Clabano to. Oo. Sabi niya, di ba? Alam naman ho natin na talagang hindi ho yan papahuli ng buhay. Kaya kakausapin natin. Utik yan. Ba't ang daming namatay? Mga bar on drugs ni Idigo. Tuloy mo. Sige. precarious or dangerous spot, no? All in Bantag po. Si Bantag. As any fugitive would do, hindi lang siya nagtatago sa isang lugar. And yung mga lugar na to are remote areas, far-flung areas, where meron po talaga siyang mga supporters, no? So we hope na, we execute itong warrant of arrest peacefully. We are open, again, no, to any voluntary surrender. And alam naman ho ni Ginoong Bantag na kung mag-surrender talaga siya, it will mean certain concessions on the part of the judge, no? Mitigating circumstances is what I mean. Magkakaroon ng mitigating circumstances kung mag-voluntary surrender si Ginoong Bantag. Ang tanong, hindi nga susurrender eh. Noon pa, di ba pinapasurrender yan? Ayaw sumurrender eh. Alam nyo kung nasaan eh. Sabi niya, di ba, may higit sa taon na, magdadalawang taon na yatang napatay yung si Kapersi. Ayun ang liwanag oh. DOJ, aware of Bantag's whereabout, open to talk, voluntary surrender. Kung susurrender yan, di doon pa sumurrender yan. Mga boss. Ano to? Lukuan? Pwede ba ganun? Ibig sabihin, lahat, kunyari, may mga fugitive. Hindi kami papahuling buhay. Alam nyo na kung nasaan eh. Kung mo nagsabi, hindi papahuling buhay eh. Para pakikiusapan nyo na, sumurrender ka na lang ng buhay. Ano ba? Ang dami yung hindi sumuko ng buhay. Ayaw magpahuli ng buhay. Anong nangyari? Patay nga, di ba? Napatay. Ayaw sumuko ng buhay. Di ba? Nardong Putik. Sino ba? Tiago Lundag. Ang dami yung mga pelikulang ganyan eh. Bentumba. Si Lito Lapid yun. Si Bentumblang, Tumbling ba? O, di ba? Ewan ko. Lahat yun eh, hindi papahuling buhay. Hindi patay. Aba, alam niyo na kung nasaan eh. Di ba? Dalawa naman yun. Di na. Bantag, lumabas ka na dyan. Huwag kang magmatigas. Napapaligitan kita. Napapaligitan ka namin. Ganun. Itrabaho niyo humuli ng fugitive eh. Lahat sila, hindi na papahuling buhay, di ba? Si Kibuloy, di rin papahuling buhay. O, di ba? Puro yung nasalita na, di ba? Kung ganun, wala tayong magagawa. Mga boss. High blood din ka rito. Ang liwanag, oh.
DOJ, aware of Bantag's whereabout, open to talk, voluntary surrender. O yun na nga, open to talk, voluntary surrender. Di puntahan nyo na, alam nyo na pala kung nasaan eh. Dala kayong megaphone, yung malaki. Tsaka kayo makipag-usap, sumuko ka na Bantag, para hindi ka mamatay. Ganon. Sakit ulo ko dito sa mga to. Ano ba to? Ewan. Alam na pala nila kung nasaan. Where about. Di dun nyo na, tsaka kayo ano. Lagay yung megaphone malaki, ganyan. Oh. Bantag, napapaligiran ka namin. Sumuko ka na para hindi ka mamatay. Mga ganon. Hindi yung magpe-press con ka, sabihin mo, alam na namin kung nasaan. Puntahan nyo na. Sa ulo. Ito naman, isang topic natin, si Abante. We will ensure someone will be held accountable after House probe on EGK. Pakinggan natin to, ha. Lamang talaga narinig ang testimony ng One day ago din ho to. Ngayon ko lang nalaman talaga yung testimony, sabi niya. Diba? mga biktima. Oo. At naniniwala ako na hindi magsisinungaling itong mga to eh. I mean, nakita nyo na Natural naman hindi yan magsisinungaling. Ano ka ba naman? Pastor, naniniwala daw siya na hindi magsisinungaling itong mga to. Kaya nga po, ulit ako, mga biktima ng Duterte Drug War. Mag-prayer rally po kayo, magsama-sama kayo. Pakinggan natin si Abante. nyo naman na talagang gusto nila ng hustisya sa nangyari po sa kanila. Now, meron tayong due process sa Pilipinas eh. Eh, kung tayo komunista, wala. Pero we have due process. Meron nga tayong due process kasi nga hindi tayo komunista. Ang gulo. Tuloy. Kailangan Kailangan. i-observe natin ang due process. Na kahit na yan, for example, accuse yan, nagkasala, nagkamali yan, he has his day in. Sabi niya, yan, nagkasala, nagkamali yan. Nagkasala nga, di nagkamali. Pag nagkamali, nagkasala. Ano ba? Court. Yun ang nais kong sabihin sa atin lahat. No? Ano man ang kanyang kasalanan, meron siyang araw sa korte. Kaya nga ako, I am even prompted to invite the former. Ang problema, Abante, yung mga namatay dyan, hindi na nakarating ng korte. May kasalanan nga sila, hindi na sila naliti sa korte. Naliti sila sa baril. At marami dyan, nasabi ni Digong na collateral damage. Tuloy. Former President, para marinig niya. Marinig po niya ang testimony ng mga taong ito. Makita niya ang mga pangyayari, ang consequences na nangyari. Yun lamang po. Alam niya na yan. Abante naman. Alam niya na yan. Alam na ni Digong yung mga consequences na nangyari. Ay, po. Sige, tuloy. I give him respect because of his position. I give him respect because of his position. No? Wala na nga siyang posisyon ngayon. Ordinaryo tao na lang si Digong. Anong posisyon? Noong nakaraan, presidente siya, pero ngayon wala nang posisyon. Ba? Courtesy wise, we are very courteous sa kanya, no? And we have informed him of the hearing that we have today and tomorrow. Pero dahilan sa gravity ng mga testimony ng mga biktimang ito, kakaunti lamang ito sabi ko, sige, imbitahan na. Anong kakaunti? May 20,000 yan eh. Yung mga biktima na yan, yung nandiyan lang kakaunti. Pero yung nabiktima ng war on drugs, sabi nga ng polis, inaamin nila, 6,000, mahigit. Pero may nagsasabing 20,000, 30,000. Ewan ko sa'yo, Bante. Ano po natin ang former president at si Senator Bato de la Rosa. It is up to them if they would want to attend. Yan na mabigat. Nasa kanila kaya kung gusto nilang pumunta, kung ayaw nila, wala naman kayong nagagawa. Kasi nga, nire-respeto namin sila, di ba? Panginoon.
Hindi na po nung maliban po dun sa paglalahad nga nila ng kwento kung paano po nasawi yung kanilang mga kaanak. Lumabas din po na meron po palang prosecution lawyer na nagtestigo, meron din po palang parang naging connection yung mga puneraria sa mga pulis. Ito po ba patuloy din po kasama din po ito dito? Ipapatawag din po natin lahat yan. Oo. Yung prosecutor na yan. Oo. At ang prosecutor, dapat, siya po ay lumalabas na abogado din po ng biktima. Hindi kinampihan niya yung hindi yung biktima. Oo. Kaya yan po ay atin din namang at tatanungin sa next hearing na gaganapin po namin. Pagkatapos po bukas. We'll do that. Kung siguro last one lang po, mga sa tingin niyo po with all the revelations, mga gaano po katagal pa ang magiging hearing po natin? Hindi ko alam kung gaano katagal to, pero Natanong nung mga gaano katagal pa ba magiging hearing natin? Hindi alam ni Abante kung gaano katagal pa magiging hearing nila. Ito sagot niya. tatapusin po natin ito. Pero tatapusin. Tatapusin po natin ito. Ano man ang mangyayari dito, tatapusin po natin ang hearing na ito. And meron pong malalakomend na mapapanagot po. Meron po. Oo, after this, pag-uusapan po namin committee ng aming mga members kung ano ang dapat gawin after all of these things. Sabi ni Abante, yun nga. Sisiguruhin niya may mananagot daw. May mananagot. Sa Duterte drug war. No? At doon sa isang naman, baka bukas na, yung kay Bato, sinasabi ni Bato, yung nga sabi nila, hindi naman kami pumatay. Parang ganun ang istorya nito Gaya nito si Abante, di ba? Yun ang niyan hindi namin pwedeng patawag nirespeto namin si Duterte dahil yung posisyon niya daw, wala naman ang posisyon. Ewan ko. Ako sa tansya ko, mga boss, wala mangyayari dito. Paulit-ulit. Yan ang sinasabi ni Bato, salamat sa iyo, Abante. Pinapakita mo na mayroong hustisyang gumagana sa bansa at hindi kailangan makila mga ICC. Silipin niyo iniimbestigahan nila, Abante. Yung mga pulis po, sabi nga ni Bato, pagod na yung mga polis, kakapunta, malayo pa pinanggagalingan yun. Konti lang kaya sweldo niyan Buti ko sinasagot niya yung pamasahe niya, mga pinatatawag ninyo mga resource police person na polis. Sabi niya, nisisi niya pa yun, dapat hinto na raw yan. Bakit? Pero salamat daw at pinapakita nitong investigasyon ni Abante na merong gumagana ang justice system sa Pilipinas. Sa ICC. Alak ng weteng Kalat magulo ka na naman sa comment section bukas na malam. Si Ted, Reynaldo Gonzalez, Calvinasado ko na yan, Tia Deli, at higit sa lahat, etong 3J Shop na to Pinagalitan pa ako nito ngayon. Mag-comment ka na, ano ko sa inyo, nag-aalit itong 3J Shop na ito Mantakin ninyo, iniimbestigahan sa Kongreso. Yun yung mga pulis na napag-utusan lang, na pumatay kayo na pumatay. May premyo ho kasi yan Kung di ba, mayroong premyo kung ilan na napatay mo. Agaya nung vlog nung kay Matabato, 3,000 daw kada ulo, gano'n ang premyo nung panahon ni Duterte sa Davao. At yun nga, yun ang naging sistema sa buong Pilipinas nung siya naging Pangulo. Ba? Kaya ako sa mga pulis doon, sabihin ko na kung bakit. Sabi ni Bato, kaya nga, umabuso sila sinisisi ni Bato yung mga pinag-uutusan niya na mga mission, di ba? Ewan ko. Kung ako doon sa pulis, turo ko na lahat kung anong Ang dami nang namamatay. Ba't hindi pa nila pinahinto yung Duterte drug war na yan? Lalong sige na sige, patay ng patay sila. Di ba? Araw-araw sa balita, patay. Adik patay. Kung ano-ano, may mga kung ano-ano nakasabit sa katawan. Magpamarisan. Yun ang nangyari nung panahon ni Digong Pero sabi ni Clavano,
Kailangan kausapin natin si Bantag para sumuko. Patay tayo. Magkulab na ho tayo, no? Wala, no? Ewan ko kung anong mangyayari talaga sa Pilipinas, no? Itong nangyayari to sa administrasyon ni Marcos. Noong panahon ni Duterte, pag talagang wanted ka, at ako masakay, todas ka. Nakita niyo yung kay Abuera Mayor, nakakulong na yun. Lumaban daw, di patay. Nakakulong na, ha? Hahainan na search warrant. Madaling araw. Ewan. Kalat ni Baya, shout out. Comment po kayo sa topic natin ngayon. Ganda, di ba? Lalo-lalo na doon sa DOJ. Oo. Alam nila kung nasaan si Bantag. Pero kung hindi magpapahuli ng buhay, yun na nga. Kapag-usapan nilang voluntary surrender. Ito, ba't sinabi mo ba? Doon na, akto na. Pag nandun na kayo, napapaligiran nyo na si Bantag. Tapos, siyempre, meron namang mga media dyan, di ba? Pag lumaban, di kasalanan niya. Di ba? Ewan ko. Padala nyo ng SAP yan, SAP. SAP din yata pinadala kay Kibuloy, binomba ng tubig ng lumbero. Nes, welcome to the club. Karox, dapat politician yung kunin niya. Puro kurap lang. Yung kukunin na naman. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Basta nakasando, macho. Banat lang, Karoke. Ito naman to. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a bright day. Ingat at magpakabait ka palagi, ha? Shout out, Akira. Sabi ni Kalat ni Baya ulit, Takbo. Pag ganito, ang takbo ng utak nito ay talagang nagpupulburon ito. Kung si Idol Norman Mangusin pa namin ni Karoke, I cannot see any logic in them. Alimutan mo na yan, friend. Ano yan kapatid daw siya ni Bongbong. Pero nakapit. Birth certificate, parang kay kay Alice Goo, no? Yan si Norman Mangusin, meron siyang birth certificate. Kalat. Ang tatay niya sa kanyang birth certificate, si Pacifico Marcos. Utik yan. Pero dapat subalit, nakapag-file ng candidacy bilang senador. Nakatakbo. Ay, kumulik. Ewan ko sa inyo. Buti nga natalo, kung nanalo yan. Naka 5 milyong boto yata yung idol natin, Kalat ni. Putik yan. Ladies Anita, shout out. Ayop na din ako. Putik. Good evening po, Sir Rox. At sa palagi na sumasagot sa aking komento. Friend, have a blessed Saturday po tayong lahat. Most especially to your loving wife and loving families. Keep healthy. God bless, Sir Rox. And loving wife to your loving families at sa aming lahat. Sabi ni Ladies Anita. God bless, Ladies Anita. David Allen Mendoza, shout out Karox, natawa naman ako doon sa sinabi na maraming magagaling. Sabi niya, di ba? Maraming magagaling. Bakit? Bakit bulok na bugok pa ang inilagay sa DepEd? Hindi nga maidepensa ang budget ng DepEd. Naisip ko tuloy, Karox. Kaya niya inilagay si Sara Jing dyan sa DepEd ay para mapahiya at malaman ng mga tao na wala siyang kakayahan pamunuan ng isang ahensya, lalo na ang isang bansa. Pwede, David, pwede. May katwiran ka rin dyan, ha? Okay, galing mo rin, ha? Ladies Anita ulit, Sir Roque, sa totoo lang, secret natin, masakit ang puso ni BBM dahil love niya si Sara Duterte shit. Joke only. Seselo si Lisa Araneta sa iyo, Ladies Anita ulit, Sir Rox, the best na ipalit ni BBM bilang sec ng DepEd ay si Batugan. Malaki ang ulo. Batugan, malaki ang ulo sa senadoro.
para mas dumami ng mga bobo na katulad ni Bato-Bato Dila ng Rosas. Ladies Anita ulit, kailangan ibalik yung subject na GMRC. It is the best. Karamihan sa mga bata ngayon ay hindi marunong rumispeto, pati sa pakikipag-usap sa mga matatanda, bastos na. GMRC, ibalik. O, tinanggal na ba yun? Ted, shout out Ted. Sumagot si Ted eh. Kailangan ibalik din si Sarah sa grade 1 para matuto ng GMRC. Hindi kasi siya naniniwala na honesty. Hindi kasi siya naniniwala sa honesty. Kaya yun, dami nilang pera. Yun eh. David Allen Mendoza ulit oh. Ay Karok sa mga Rocky Warriors, good evening po. Maganda po yung payo ninyo na kung ayaw mag-aral ng mga anak natin ay gabayan at turuan na lang magnegosyo. Naisip ko tuloy na gayahin na lang ang ama ni Mayora Go, Waping. Easy. Palalakihin ko na lang sa farm ang mga anak ko, apo ko at bibigyan ko ng tutor. Malay po natin, baka balang araw ay maging mayor o mayora ng isang bayan sa malayong probinsya di sila. Joke lang po, Karoks. Ladies Anita ulit oh. Ang number 1 na teacher ng mga bata ay magulang. Totoo yan. Secondary na lang ang teacher sa school. Huwag iasa lahat sa school teachers. At bago matulog, ang magulang bigyan ng kahit isang oras ang anak alamin kung may assignment or homework para sa aking opinion. Tama ka, friend. Yun nga sinasabi ko eh. Sumagot si Ted oh. Tama ka dyan, Ladies Anita. Dapat ang magulang ang unang teacher ng mga anak nila upang iwasto ang pag-uugali at himukin sa pag-aaral ng kanilang mga anak bago sila papasukin sa paaralan. Pero ang nangyari sa mga Duterte dahil baliktad ang utak ni Digong, biro mo, ang dapat ituro sa GMRC, binaliktad niya ito. Ang itinuro ay BMWC, Bad Manners and Wrong Conduct. Totoo ba yan, Ted? Mukhang sang-ayon ako sa yan, Ted, ha? Kaya patong-patong ang mga kaso ng magtatatay. Tawad-tawa si Ted. Ay, ewan ko sa inyo. Ladies Anita ulit, oh. Sir Roque, hindi natatakbo bilang presidente of US si Biden dahil sa edad niya at malakas na ang pagkaulyanin. Dito sa Japan, headlines news ngayon araw ng Sabado, June 29. Ganun ba? Andyan ka pala sa Japan, Ladies Anita ka, ha? User, oh. Shout out, ha? Good evening, Sir Rox. Saan ka makakakita ng ganyang leader? Ayaw ng may picture sa loob ng school. Pamamarisan ng mga bata? May siklat din yang Sara na yan? Kibinimat? Anong kibinimat? Ladies Anita, oh. Ang warrant of arrest ng ICC, huwag tayong mainip. Darating sa tamang panahon kahit hindi makikooperate si BBM. Tuloy yan dahil member tayo ng Interpol. Titistigo din si Atty. Laya de Lima. Huwag tayong mainip. Relax lang tayo. Yun nga eh. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, baka sigadon ang ilagay niya. Tarik ko. Hindi naman siguro. User ulit oh. Ang totoong mga ka-warriors, hindi sila ibinoto ng mga tao. Smart magic lang ni Digong nyo. Tignan nyo. Ang daming niyang pinapatay. Walang yang kanurian. Dami niya pinapatay daw, sabi. Siya user. AJ Reyes, shout out ha. Laro yan ng Marcos Duterte. Pinapaikot lang kayo niyan. Malaki ang budget niyan. Nilalaro lang kayo. Malaki utang na loob. Alam na dis. Kita mo, wala siyang pakialam kahit anong gawin ng mga Duterte sa kanya. Halos sa may isip na tao, hindi papayag
na ginaganon kita mo, wala namang nagbago takbo ng Pilipinas. Totoo yan, AJ. Perden San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Dapat lang pong pumili si BBM ng nararapat na secretary ng DepEd para makabawi naman ang mag-aaral sa kakulang ng edukasyon. Mataas na kalidad ng edukasyon ang kailangan, Karox. Talakay po yung issue ni Atty. Toto Kausing versus Lito Lapid tungkol sa Pogo at katiwalian sa Porac, Pampanga. Salamat po. God bless po. Sige. AJ Reyes, sabi niya. Tapos na ang June. May dumating bang ICC? Talo ka, sir. Di ba sabi ko sa'yo bago ka na vlog, Sir Roque? Nagpapagod ka lang kakasalita dyan, Sir Roque. Sa bagay, sayang din, sir. Kumita man lang kahit, sir. Libangan mo lang na lang pagbablog. Mag-iba ka na lang ng content. Ingat palagi. God bless. God bless, AJ. Sinagot ka ni Cat Gray. Ang pagkikipaglaban ay may paki sa bayan, ay walang kapaguran at hindi pinaghihinayangan. Tuloy lang, Kuya Rox, huwag kang padadaig sa bulong. Truth warriors nga, di ba? Pilipinas atin to. Michael Edwin, shout out Michael. Sabi niya, darating ang araw na lahat tayo ay lilipas din sa mundong ito. Pero kapag ang mga susunod na henerasyon ay mababasa ang mga komentaryo at mga natalakay dito, malalaman din nila na hindi lahat ay naging tanga, bulag at traidor sa bansa. Ito ang kanilang henerasyon. Kaya ayos lang, Karox, mayroon kang iiwan sa mundong ito kasama ang mga ka-warriors. All is well. God bless. God bless, Michael. Tama. Itong si AJ. Huwag ka mainip. Ang sabi ko, pag dumating ang ICC at hindi nakikooperate itong administrasyon ni Bongbong, di ka naman nakakaintindi, AJ. Wala pa naman eh. AJ? Sabi ko, pag dumating at hindi nakikooperate itong administrasyon na to, doon, magbabago na ako ng content. Dahil ibig sabihin, ulit-ulit, nagsusuntukan to parang artista, walang tamaan. Pelikula lang itong napapanood natin, di ba? Malay mo kung dumating yung ICC, makikooperate. Maganda. Shout out, PBBM. Iintindihin mo mabuti, AJ Reyes, Lady Sanita ulit, Good night, sir. Good night, sir, okay, and to your loving wife and families. At sa aming lahat na sumusubaybay, have a blissful night po. Stay safe. Keep healthy and God bless, Sir Roque, and to your loving wife and loving families. Lalo na mga magagaling na nagkukomento, mabuhay ang programa ni Sir Roque na puro katotohanan. Salamat, my friend. Sumagot si ito yung friend mo, si Kalatni. Good night and God bless din sa'yo. As always, sana happy and safe ka palagi. Sleep tight and may you have a sweetest of dreams. Alberto Olaer, shout out Karoke, kaya si BBM nahihirapan maghanap ng kapalit ni Sara Itok Duterte. Wala siyang makitang kapalit na kasing tapang na bugbugirang DepEd Secretary na si Itok Sara Duterte, Karoke. Bakit Itok? Hindi ko makuha, Alberto. Bakit Itok yan? Erlinda Aquino ulit Kuya, ang mga mambabatas natin, kampihan at nakukuha sa pera. Hindi sila sa serbisyo ng mga Pilipino. God bless, Kuya. God bless, Erlinda. Friend Shervin Sapeda, shout out Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Evans Calona, shout out Brother Relly Asisio, shout out. Sabi ni Friend Shervin, Sir Roque, sa ubod ng daming magagaling at matatalino, nahihirapan po siya maghanap. Wow.
Umpisa pa lang, ikaw naman. Alam mo, Sir Roque, ano? Alam mo, Sir Ngiwi, huwag po tayong magpaka-plastic. Ganito lang po yan, ano po. Tigilan po natin ang kakukuda. Stay focused. Gamitin po ang tamang talino. Don't get carried away with your feelings and sweet emotion to choose the right and perfect one. Ano po? Educator is what we are looking for and not a no? And not a kubrador. Ano po? Lagi po nating isaalang-alang ang kapakanan ng kabataan at mga estudyante. Di po puro ang karapatan ng mga taga-Ngiwi Academy. Ano? Kaya tayo palaging nabibisaklat eh. Kasi nga po, puro di mga pinag-iisipan ang iniuupo at na-appoint puro bara-barabay. Kaya resulta ayan, duck-clip na malupit, pati mga signs sa mga boards na nanahimik, pilit ipinatanggal. Panggulo daw sa isip, tigil-tigilan nyo nga kami. Oy! Ay ko. Sandamakbak kayong mga buwiset, kinampo eh. Mga lecheng yawa. Galit na naman siya. Tigil-tigilan mo nga kami. Yan drama mong bulok. Wala ka kasing nakikita kasi puro bulok yung nasa paligid mo. Ha? Kaya nga kakandang iwi-iwi palagi pati mga desisyon mo. Sa dinami-dami, nahihirapan ka talaga. Wow, ha? Ano ba talaga hinahanap mo sa DepEd? Ba? O si Pongpagong? Pinost ko ha, Tia Deli ha. Nahirapan ako ha. Anak ng tokong panis talaga, Sir Rox. Ako nga tigil-tigilan itong si Bokyong Lubot. Baka di ako makapagpigil mapisot ko nitong Damontres na damong to, Sir Rox, yung pong basyang, lalayas po muna. Sa inyo pong lahat, tunay pong hindi po magpapakangiwi. Ito po ang asungot at super sweet ninyong Tia Deli. Have a blessed Sunday, everyone. Patuloy lang po palagi ang buhay kahit malupit po ang maganap. Sa'yo, Sister Grace, sana sa pagsimba mo today, tunay na sumaiyo ang banal na basbas ng ating Panginoon. Maging mabait ka na sana, ha? Ted, ulit palagay ko, Roque, dapat bantayan itong si BBM sa pagpili ng ilalagay niya ngayon sa DepEd bilang sekretary. Baka bugok na naman ang mapili nito. Mahilig daw kasing maglagay si BBM ng bugok sa kanyang kabinete. May nabalitaan na ba tayong magaling sa miyembro sa kanyang kabinete? Magaling, alam ko si dati si Professor Cielo Magno, pero natanggal. Ano ko ba? Mukhang ayaw nga yata ng matinunod sa kabinete. Sumagot si Marilo Fabiano. Ka-Warriors, ang motto kasi ni BBM, dapat siya ang bida palagi. Patay tayo dyan, nak. Ganun ba yun? Wala mangyayari pag siya parati bida. Todas, mother, padilote. Ted ulit ito ba ang kapalaran ni Bato? Patuloy na binabato? Paano naman kasi? Kabato-bato itong si Bato. Huwag ka nang maghangad ng maging senador uli, Bato. Baka totoong Bato ang maibato sa'yo. Umayos ka nga, Bato. Baka hambalusin kita ng Bato, kita mo. Alam, abutin mo tayo 1 oras ito eh. Ang haba ito eh. Elizabeth Iscario ulit Good evening, Sir Rox. Wow, ano daw? Ano itong sinasabi ni BBM na kailangan daw na mamili siya ng taong may quality para sa DepEd Secretary? Bakit si Sara nilagay mo diyan? Ibig ba sabihin palpak si Sara o nagkamali ka sa paglalagay diyan kay Sara? Nakakatawa talaga. Wow, at bilib pa din siya kay Sara. Disqualified nga yung babae na yan. Di ba, Sir Rox? Pero kay Sara, bilis niya itong nadesisyonan. Elizabeth Iscario ulit. Hi, Sir Rox.
Kaya siguro hirap na pumili bilang kapalit si Sara kasi gusto niya maging kakutsaba niya ito sa mga pailalim na gawain. Po. Palagay ko lang yan, ha? Sabi niya. Kung iisipin lang niya itong mabuti, isang principal o may alam sa education, kagaya ni isang profesor na galing sa isang mataas na antas ng totoong lingkod para sa kabataan at kaalaman. Ewan ko sa kanya, kung ano kinahihirap niya, ang dami. Nandiyan si Professor Cielo Magno, oo. Cat Gray, shout out, sabi niya. Kung matino ilalagay niya, mas madali. Ayaw niya lang i-appoint pag hindi niya mapapakinabangan. Kailangan kasi sa kanya kailangan kasi sa kanya ang magbago ay kasaysayan at ang maharlika ang gagawing alamat. Ilalagay pa rin niya ang tulad niyang incompetent dahil yun lang ang kaya niyang utusan. At utusan na i-twist ang history and not his priority to compete. Okay lang maging bobo ang mga kabataan para sa kanya. Hindi niya alam na importante ang edukasyon kasi hindi naman niya pinahalagahan nung araw dahil nakakuha lang niyang pumasa sa pakiusap ng kanyang amang strongman of the North. Wapakil sa DepEd si Bongbong. Kahit magaling ka pa, kuidaw ka sa kanya. Your priority is not his priority. Pero ang pangarap mo ay pangarap din daw niya. It seems his decision is always contradicting on his administration. I'm sure he will still appoint his cohorts. Same feathers flocks together. Unity nga, diba? Or it might say unitives. Galing ni Cat Gray, Liberado Ludovico, shout out, Talagang walang Talagang walang talagang wala pang kapalit. Di ikaw na lang, sanay ka naman, di ba, ginawa mo na yan sa agriculture, alam mo pala, bakit si Butangera, ang pinili mo, bleng-blong iwe? Reynaldo Gonzalez, shout out. Sir Rox, ikaw naman, nagtataka ka pa kung bakit si Sara na alang-alam sa edukasyon nilagay ni BBM sa DepEd. Yun nga mismo nga DepEd at Agrarian Reform, hindi rin niya alam kung bakit siya ang nalagay. Kawawa si Juan de la Cruz na mga boss. Mukhang si Alice Goo nagmana kay BBM kaya lagi ang sambit sa hearing pag tinatanong, Your Honor, hindi ko po alam, anak ng kamote. Kung siga doon nga, inapoy sa poverty alleviation. Proyekto, BBM, batang busog, malusog, ayos, maiihi ka sa salawal, komedyante. Iniapoy pa. Reynaldo, buti wala pa ako sakit sa puso. Kung meron, baka matutuluyan ako sa inyo. Totoo. Raul Villanada, shout out. Greeting ko Rox, sa inyo may bahay, sa buong pamilya. God bless. God bless, Raul. Raul ulit, Hirap humanap ng kamote sa isang kaing na kamoting puro may tama. Konti lang matatapyas mo. Yan ang kalagayan ni BBM ngayon. Patay tayo. Raul ulit, Walang lumalapit na may katinuan, BBM. Pag may panlasa, ni hindi man lang gustong magtrabaho sa iyo, BBM, patay. Raul Villanado ulit, Elementary to high school to college, ako sa MLQU. Kumbaga, pugad kami ng mga bulak-bulista. Pero okay naman kami, mga nakatapos at professional na nakakita rin kami ng sobrang bobo na estudyante. Baka sa ngayon, dumadami na sila. MLQU ka rin ba, my friend? Raul Villanada ulit, Ito namang si Bato, dapat itawag dito ay Lobat, hindi Tobats. Kahinayang ang isang pwesto ng senador. Kalabisan sa Senado ito. Totoo yan, marami silang kalabisan sa Senado, Oo. Totoo.
Eh, wala kang magagawa, Raul eh. Binoto ng tanga eh. Ng tao eh. Di ba? Rodelio Alpilor. Oh. Ay, bakit naman PBBM? Ang daming magagaling kesa kay Sara Kim. Sus naman, PBBM. Alam mo pala eh, kaya kulela tayo. Sus, ewan ko sir. Bahala ka nga dyan, mag-isip ka. Kung ayaw mong mabatikos, yan lang po sir. Sino ang itatalaga niya? Ingat. God bless po. God bless, Rodelia. Al-Ulalia, oh. Shout out Al-Ulalia. Matindi ang pagtanaw ng utang na loob ng mga Pilipino. Kung hindi kay Digonggong, hindi makakabalik sa Malacanang ang mga Marcos. Kaya hindi madali kay BBM na tuluyang ilaglag si Fiona. Yun ang alas ng mga Duterte laban kay BBM. Maraming magaling na pwedeng ipalit kay Fiona. Good day, Sir Rox, mga kawaryos. God bless. God bless, Al-Ulalia. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Ito. Good day, Manong Roque. Mahirap talaga ginagawa ni BBM. Nahihirapang maghanap ng kasabuan. Pre na, Nahihirapang maghanap ng kasabwat para manatiling bobo ang mga kabataang Pilipino. At umasa palagi sa mga ayuda imbes na turuan kung papaano mangisda. Ay, Pastor. Marilo Pabian, shout out. Ay, na-shout out ko na ito eh. Blessed Sunday po tayo at sa mga warriors. Ay, ayun na naman po, Mr. President. Dami naman palang qualification ninyo to choose a brilliant DepEd Secretary. Tawa-tawa siya. Pero seriously, Mr. President, wag ka nang magsipsip kay Sara. You have to admit na nasayang ang 2 years sa paglukluk mo sa ka-unity mo. Sa bagay, nasa Cloud9 pa tayo noon, kaya di mo napag-isipan mabuti at may bad result sa mga kabataan ang nangyari. Sa madaling salita, conscious na siya ngayon, Tay, dahil mahuhugasan na talaga siya kapag mahuhusgahan na talaga siya kapag second time around, palpak na naman ang mailagay niya. God bless us po tayo at sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. Shout out, African Size. Federico Mandak, sabi niya. Bakit nawala ang sound? Baka yun sa iyo. Tuloy-tuloy naman, pre, Federico Mandak ulit, oh. Dahil sa utang na loob, bayad utang yan. Ang problema sa politika, kailangan mong bayaran yung mga tumulong sa pagtakbo mo at nanalo ka. Kahit na hindi kwalipikado sa posisyon na ilalagay sa pwesto. Federico, ibig mong sabihin kaya nagwawala si Maharlika, nagwawala si Glenn Chong, Vic Rodriguez, maraming naitulog yung mga yan, pero yung dadapot subalit wala, di ba? Siguro natakot siya, baka magwala, di ba, mga ganun. Gaya ni Sara, na aminado naman na hindi siya nakabisado ang trabaho sa DepEd Secretary. Gaya ni Gadon, na parang hindi mag-ingay, binigyan ng posisyon sa gobyerno. Yung Executive Secretary si Vic Rodriguez, nakapwesto agad pagkaupo niya, tapos tinanggal din niya dahil umabuso daw agad. Pero si Sara, hindi niya natanggal dahil nga sa utang na loob, pero hindi pa huli ang lahat, makakabawi din siya. Diba? Sana. Cassandra Daisy, shout out. Tama si Toto Kausing. Hindi siya makikipag-alyansa sa ibang partido para wala siyang utang na loob sa ibang trapong politiko, maliban sa bunyog. Dahil sa utang na loob, kahit hindi competent, bibigyan yan ng posisyon na may malaking budget dahil donor siya noong eleksyon. Diba? Cassandra Daisy ulit, Si Atty. Claire Castro ang ipalit kasi kay Duterte. Si Atty. Claire Castro ang ipalit kasi kay Duterte at tulpo lang siya, bumabanat. Pero kay Marcos Jr., madalang pa sa patak ng ulan at pabulong pa. Ganun ba? Hindi ko napansin yun, friend. Christian Cheng, shout out, Jeff Ramos, shout out.
Sabi ni 3J Siopo, Sir Rox, ito, sinasabi ko, nagpinagalitan ako na itong 3J Siopo na ito eh. Tignan mo. Sir Rox, ba't ba marunong ka pa kay BBM? Sa gusto niyang sabihing mahirap humanap ng kapalit si Sara para sa DepEd. Totoo naman. Sige nga, ikaw nga ang humanap ng katulad ni Sarang walang comment. Yun pala. Number 1, ang kapalit niya dapat wala ring comment sa mga bagay-bagay. Number 2, ang kapalit niya dapat umiikot ang mata pag no comment. Pag nagko-comment. Ay nako. Number 3, ang kapalit niya dapat walang alam sa edukasyon. Ipinost ko din ha, 3J Soap ka. Dahil nauubos. At napainom pa ako. Yan ang problema. Kaya ako maganda pag ganito. Hindi ako naka-live. Pag naka-live ako, makikita niyo yung ubo ko ng ubo sa pagkatatawa, ganun. Eto pag medyo popost ko lang ba? Tuloy natin itong kay 3J Soap neto eh. Number 4, ang kapalit niya dapat marunong pa sa presidente. Number 5, ang kapalit niya dapat tapat sa China, bayan, ha? At marami pang iba, baka di tayo matapos ha? Kaya ikaw, Sir Rox. Ganang tanong pa. Oo na. 3J Shop na naman, ha? Sir Rox, maiba lang ako. Yung piyesta na San Juan, nung bata kami, sa Quezon City pa, kami nakatira. Ginagawa namin yung basaan pag piyesta sa San Juan. Oo, kami rin, no? Nagulat lang ako at ginagawa pa rin pala ito sa Pinas. Oo, friend, kasi nga dito sa Isabela, may nambabas. Putik yan lang. Hindi naman San Juan dito, gago. Akala ko nakalimutan na itong kagwalian ito. Pero grabe naman ang iba abusado. Namimilit mambasa. Nung araw, nagdadala ng payong ang mga tao kung sasakay ng bus, jeep o tricycle para di mabasa. At saka ang basaan noon, tabo-tabo. Tabo-tabo lang, hindi hose ng tubig. O yun nga. At saka nasa gilid ka lang ng kalye. Nag-aabang kang magdadaang sasakyan o tao. Ngayon, bastusan ang ginagawa, walang galang sa piyesta. Dapat lang talagang parusahan ang mga abusadong yan. Totoo yan, friend. Ha? Taka may isa, sinuntok pa yung tricycle, yung delivery. 3J Shop ulit Yung tungkol pa rin kay Alice in Wonder Farm ngayon, malinaw na hindi siya Pinoy. At ang daming kasong nakasampa against her. At hindi umaten ng Senate hearing. Tiyak, Kibuloy II yan. No more show yan sa Senate. At nowhere to be found na rin yan. O yun nga. Baka nga dumaan sa backdoor yan at mag-travel sa China. Siyempre, may contact yan sa Mindanao kung saan andun ang backdoor. Baka pwede sa Davao, lalabas. Kayang-kaya ni Digong yan, ha? 3J Shop ulit Si Engineer Toto Kausing naman, hinahamon si Lito Lapid. Siyempre, hindi maglalakas ang loob si Engineer Toto Kausing kung hindi siya sigurado sa ebidensya niya. Abogado pa rin naman siya at alam na alam niya ang consequences kung magsasalita siya sa walang ebidensya. Mas kapanipaniwala naman si Engineer Toto Kausing kaysa kay Lito. Kung totoong hindi koneksyon niya sa Pogo, madali lang naman yan ipatawag niya si Engineer Toto sa Senado. Kasimpleng solusyonan yan. Totoo. Alam mo to si Leon Guerrero. Tama na yung manahimik. Kalahin mo buti hindi ka naglupa sa isa Senado nung nagsusumbong ka na ikaw sinasaktan ka yung damdamin nitong si Engineer Toto kasi. Nagsumbong ang putik yan. Leon Guerrero ka talaga Ay, dapat kuting na lang, hindi na Leon ha. Kalahin mo nagsumbong. 3J Show po nito. O Sir Rox, kung tatakbo sa Senado ang tatlong itlog, tatlong Duterte, nananakot ba sila? Para bang tinatakot tayo
O sige, tatakbo kaming mag-ama at nang makokontrol namin ang Senado. Kung noong araw malakas ang hatak ng Duterte, iba na po sa panahon ngayon. Oo, sabihin na nating marami pa rin DDS ng mga bobotante. Marami pa rin silang perang pambili ng boto. Pero marami ding datong ang kalaban nila at kaya rin bumili ng boto. Kaso mas marami ng nagising na Pinoy at marami na ring umalis sa kampo ng mga Duterte. Sa madaling salita, humina na ang power nila. May power pa sila pero hindi na kasing lakas ng dati. Kayang-kayang tapatan ni BBM yan. Oo. Pwede. Tsaka, tao wala, hindi ba kayo marunong madala? Syunga kayo Gusto nyo ilan napatay sa drug war? Kita, tuloy pa yung drug war ito si Baste. Oo, Baste. Tatakbo ba raw sa 2028? Ano? Bukas, makikichika po tayo kay Atty. Claire Castro. Maganda ho yung topic naano ko lang ho ito si Clavano, oo. Ano ba yan? 3J Shop ulit Sir Rox, wala naman thanks akong nakikita sa vlog mo. Saan ba yung pipindutin? Di ko makita. Makita mo yung pleno sa ayan 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 makikita mo dyan sa baba ayan kita mo dyan. Ayan may thanks Ayan thanks. Yan pindutin mo yung thanks. Bahala ka na kung paano mo pag pinindot mo yon, tuturuan ka nun kung paano gagawin mo. Ha? Kita mo yung pre, ayun Yan sa baba niyan sa baba. Yun Diyan sa baba, kita mo diyan. Nakalagay diyan share, remix, thanks, download, save, report. Makita mo diyan. Ayun. Kita mo yan mga friend. Ayun diyan. Dun sa baba niyan, nakikita mo yan. Ganun lang yun. Mission accomplished mga boss. Shout out. Adorasyon di Maranan. May naregalado. Ay, nako. Balong. Boyong Kong, shout out Hanggang bukas po muli. Baka makadalawang vlog tayo bukas ng mga boss. Mag-comment po kayo dito tungkol dito sa DOJ na to. Ano ba? Alam mo na pala kung nasaan, hindi mo papuntahan. Nagpatawag pa ng meeting at para sabihin niya lang na alam na niya kung nasaan. Pero yun nga, takot pa sila. Alam niyo man natin, hindi raw napapahuli ng buhay. Putik yan. God bless mga boss. Hanggang bukas po muli. Good night.